So since it's Suicide Awareness Month and since ang focus po ng ating topic today is about mental health in the workplace, no? So ito po yung pag-uusapan natin this morning. So disclaimer lang po, no? Lahat po ng mapag-uusapan po sa discussion, no? Hindi naman po ito intended to be professional medical advice, diagnosis, or treatment. Kung ano man po yung mababanggit ng mga mental health issues or problems, mas maganda po na kung meron man po tayong tingin natin may na-experience ng ganitong mga bagay, mas mabuti po na mag-seek na po tayong professional help and iwasan po natin mag-self-diagnose. And always seek advice from medical practitioner or mental health provider if you have any concerns or questions regarding your own mental health. So ito pong mga mapag-uusapan nating mga topics, hindi po ito para tayo ay mag-self-diagnose. So ang objectives natin for this morning is to understand and appreciate the concept of stress and burnout. No, since yung focus natin is yung mental health in the workplace, mapag-uusapan natin ang burnout and stress. Another one is learn how to cope and address mental health problems through practical skills na pwede nating ma-apply in our pwede rin nating ma-apply in our daily lives. So una, lahat naman po siguro tayo mayroong mga misconception or ano man yung mga fact na alam natin. No? Dito natin madedebunk yung mga myths. No? At least para maging aware tayo kung ano yung mga myth sa fact. Mental health problems don't affect me. Sa tingin niyo po ba, ito po ba ay myth or fact? Myth po. Myth. Tama po kayo, no? Ito pong statement na to ay hindi po totoo, no? Lahat po tayo, in one way or another, somehow, nagkaroon tayo ng mental health problem. Hindi naman necessarily na mental health condition, pero meron tayong pinagdaanan na situation or experience na naka-affect sa ating mental health. So ito po, tandaan po natin na lahat tayo, mayaman man or mahirap, babae or lalaki, bata o matanda, meron tayong napagdadaan ng mental health. Mental health problems are actually very common. Myth? So, tingnan natin. So, ito po ay actually a fact. Mental health problems, so although hindi kasi siya masyadong napag-uusapan, pero ito po ay napaka-common. Dahil nga po sa stigma, kaya hindi po siya ganun yung topic na to, hindi pa siya masyadong napag-uusapan or open ang lahat ng tao para pag-usapan. Pero ito po ay common. So, related po ito dun sa unang statement na mental health doesn't affect me. So, mention ko naman po kanina, lahat po no, hindi immune sa mental health problems. Again, mental health problems po ang pinag-uusapan, hindi po yung condition or yung illness. Okay? So, ito po ay fact na common ang mental health problems. Pag-usapan po natin. Tingnan natin yung mga statistics. Kaya po siya naging fact dahil ayon po sa mga studies, more than 50% will be diagnosed with mental illness at some point in their lifetime. So ito pong statistics no, based po sa global numbers or para sa ano po ito. According to CDC po itong study. And 1 in 5 adult will experience mental health illness in a given year. So more nasa ano siya, kung titingnan natin yung percentage, 20% ng mga adults ay makaka-experience ng mental health illness in a given year. Ganun din po yung sa children. 1 in 5 children, either currently or at some point during their life, have had a seriously debilitating mental illness. Either yung batang yon nakaranas siya ng something na traumatic experience and hindi na-address nung time na yon, may chance po talaga na madala niya yon hanggang sa kanyang adulthood. And 1 in 25 of the general population lives with a serious mental illness, such as, ito po yung mga common na mga mental health disorders like schizophrenia, bipolar, and depression. Next statement, it is impossible prevent a mental health disorder. Myth po. Myth. Tama po. Ito po ay hindi po ito totoo. Dahil ang mental health, it is preventable naman po. As long as ang person, meron siyang self-awareness and meron siyang accessible na help na makukuha, na mape-prevent po talaga ang mental health disorder. Pag sinabi na po kasing disorder, ito na po yung illness. Hindi naman po yung mental health problem. Nag-uusapan na po natin dito yung diagnosis dahil ang mahalaga po talaga na accessible ang mental health or kahit yung malalapitan nila, yung mas maganda po kung affordable, accessible, and available. Ito yung tatlong A na dapat sana meron. And ito po ay
ang mental health disorder, maaari po talaga siyang ma-prevent para po hindi na po siya maging full-blown na disorder. Maganda na maagapan. Sabi nga po nila, prevention is better than medicine. Prevention of mental, emotional, and behavioral disorders focuses on addressing known risk factors. So, ito yung mga risk factors, mapag-uusapan naman po natin ito later, such as exposure to trauma that can affect the chances that children, youth, and young adults will develop mental health disorders. So, na-mention ko nga po kanina, very vital po talaga na ang mga bata natin, kapag talaga sila na-expose sa mga hindi magagandang experiences like trauma or abuse, talagang kailangan na po talaga yun ma-address doon pa lang or agad-agad. As much as possible, dapat ma-address po siya agad para pagdating niya ng adulthood, hindi na siya maging problem kasi baka maka-experience na siya ng mga ibang simptomas pagtanda niya. Pinapaulit-ulit ko, no, prevention is better than cure. Since na-mention ko naman po, no, yung mga risk factors, ito lang po yung mga kailangan nating tingnan na risk factor. Pag sinabi pong risk factor, hindi naman po ito yung direct na yung reasons. Hindi lang naman ito yung reasons kung bakit nagkakaroon ng mental health problem or mental health disorder ang isang tao. No? Ito yung mga pwedeng maging factor lang naman po. Pero hindi naman po ibig sabihin na meron kang isa sa mga ito is prone ka na to mental health problem dahil ang mental health problems very multifactorial and depende po yun sa resilience ng tao kung ma-overcome niya yung kanyang mga pinagdadaanan. So, tingnan po natin yung mga factors na kailangan po nating i-watch out. So, sa individual factors, dun mismo sa individual, dun mismo sa tao, ano ba yung mga factors na nagko-contribute sa mental health problems? So, simulan po natin yung dun pa lang sa yung habang nagde-develop pa lang yung fetus sa tiyan. May factor po yung kapag hindi po pag premature, yung mga sinasabi po dito is prenatal brain damage. Baka habang pinagbubuntis pa lang, meron na ang medical problem, no, habang nagdadalang tao, yung nanay, and yung prematurity po, and birth injury, yung kapag yung bata ay mababa yung timbang, na may mga complications ng pagkapanganak. And another one is physical and intellectual disability. Kasi, of course, baka maging factor to na mabuli yung bata or yung individual. Poor health in infancy, insecure attachment in infant and or child. Pag sinabi po kasi nating insecure attachment, yung nasa environment po nung bata habang lumalaki siya. Baka sa kanyang family, hindi maganda yung relationship niya with his or her caregivers. Yan, low intelligence, difficult temperament. Pag sinabi po nating difficult temperament, yung mood ng bata. Baka kasi mainitin yung ulo or bago-bago yung mood. Chronic illness, poor social skills, low self-esteem, alienation, kapag ito po yung kapag feeling niya kakaiba siya, and impulsivity. So again, hindi naman po porque meron kang isa dito, meron ka ng high risk. Sinasabi ko nga po na marami tayong kailangan tingnan na risk factors. So that's for individual factors. Tingnan naman natin yung family factors. Marami po rin yung naka-list. Having a teenage mother, baka iniisip nyo na bakit? Kapag ba yung nanay or pinanganak ka ng bata yung nanay mo, it's a factor po kasi dahil ang mga teenage mothers, hindi po sila ganun ka-equipped emotionally, psychologically equipped to be a mother. So baka yung pagpapalaga niya sa'yo, hindi ganun kaayos. And then having a single parent, large family size, kung marami kayong magkakapatid, antisocial role models in childhood. Pag sinabi po natin antisocial, baka po kasi meron baka naririnig nyo na. Pero in psychological term, ang antisocial po kasi is hindi po yung kasi yung misconception ng mga tao pag sinabing antisocial, yung ayaw makipag-socialize, no? So, hindi po yun yung term sa amin po, no? Pero ang antisocial po sa amin, meaning, nasa behavior po siya, no? Like, siguro po example na lang is yung kapag yung isang parent or both parents are, halimbawa ay drug addicts, no? Or
meron silang narcissistic personality, no, or yung pagiging psychopaths, no, or meron silang criminal case, no. Yun po yung ano ng antisocial sa amin. Okay, family violence and disharmony. Of course, no, malaking ano po talaga epekto po sa bata na lumalaki kapag yung family na pinakagisnan niya, hindi siya safe doon sa mismong bahay nila. No? May abuse. Parental marital discord, no? Kung ang parents laging nag-aaway, poor supervision and monitoring, no? Kulang sa guidance. Social isolation, lack of warmth and affection. So, basically, hindi ko na po isa-isahin, no? Napakarami po. So, basically, ang family factors po, kapag hindi po maganda ang relationship ng isang individual sa family, kung meron mang mistreatment or abuse, no, malaking epekto po ito sa mental health ng isang tao, lalo na po sa bata. So next naman po, school context. So common po ang bullying, no, kahit naman po sa hotline namin na callers namin ng mga teenagers or mga bata, ito po yung madalas po nilang concern, no, bullying sa school. Kahit naman po sa sa bahay nabubully pa rin naman sila. Peer rejection, yung parang hindi nila feel na belong sila sa kanilang mga kaibigan or sa mga classmates, no? For attachment. So, kung dun pa lang sa school, no, hindi niya feel na parang siya welcome, no, hindi siya belong, no, ito po yung ibig sabihin na inadequate behavior management. Ibig sabihin po niyan, kapag ang isang bata ay nagmi-misbehave and hindi po siya na-correct or na-manage, no, for that individual, dahil nga po hindi siya na-correct, no, iisipin niya, magiging normal behavior niya sa kanya dahil hindi niya alam na ito ay mali. Next one is deviant peer, no, yung mga pasaway, yung mga kaibigan, yung kahit mismo mga friends niya na nakaka-influence sa kanya. Another one is school failure, no? Isa rin na po sa common na mga concerns ng mga bata yung kanilang academics. Lalo na kung may pressure sa kanilang family na kailangan nilang mag-excel. Another, community and cultural factors. Of course, malaking ano po talaga yung socio-economic disadvantage, no? Very common po ang pag-develop ng mental health problems sa mga low-income communities, no, like Philippines, no, common po itong reason or risk factor. Social and or cultural discrimination. So, pag sinabi pong cultural discrimination, no, example po nito ay yung mga mga IP and sa religion din po, no, yung mga Muslims, no, yung example na po. Isolation, neighborhood violence and crime, no, especially dun sa mga areas na urbanized, no, yung talamak ang crime, population density and housing conditions, no, same as naman po ito, neighborhood violence. Common po ito dun sa mga areas na masyadong maraming tao or maraming nakatira and dikit-dikit yung mga bahay. Lack of support services including transport, shopping, recreational facilities. Ito naman po, no, yung sa mga far-flung areas na kulang yung mga, halimbawa po is yung access sa hospitals or sa mga health services and yung mga kaya po nabanggit dito yung shopping and recreational activities kasi limited po yung kanilang hobbies, no? Yung wala sila masyadong pagkakaabalahan. No? And last po, life events and situation, of course, no, yung abuse po, no, kahit anong form of abuse po talaga is very maano po yung epekto nun sa mental health ng isang individual, bata man or matanda, no. Examples are physical, sexual, emotional abuse, no. Meron din naman pong psychological abuse, emotional abuse. And then, school transition, common po sa mga bata kapag nahihirapan silang mag-adjust kapag sila ay nag-transfer ng ibang school. And for some people, no, siguro kahit adults, yung nahihirapang mag-adjust sa kanilang bagong tirahan, bagong work, and then divorce and family breakup, death of a family, yan, yung grief, no, isa rin po yan sa mga common na risk factor. Physical illness impairment, no, lalo na po kung ang physical illness is
yung chronic, no? May prone po talaga sila na ma-depress. Another one is unemployment or homelessness. Kawalan ng trabaho, isa po yan sa top 5 reasons for calling po dito sa aming hotline. Incarceration, ito po ay yung pagkakulong. Poverty, economic insecurity, ayan po. So, basically, ito po life events, no? Anything na na painful events na mararanasan ng isang individuals or traumatic experience, stressful na situation na makakapag-contribute na pag-develop ng isang mental health problem. So ito po yung tandaan po natin, no? Hindi porque meron kang isa dito, meaning may ano ka na magkaroon ng mental problem, no? So dahil nga po multifactorial ang mental health, no? Tingnan po natin yung ibang mga factors para at least alam po natin sa sarili natin na kapag mga ganitong karanasan, no, meron tayong risk. And kung may risk factor, of course, meron namang protective factors, no, para kahit meron kang mga ganito, no, meron kang mga risk factors. Ang mahalaga, ito po ang ma-highlight sa atin. Kung ano man yung meron tayong mga protective factors. Ito yung mga pwede nating maging strengths, no? So, halimbawa, dito po sa individual factors, no? Basically, mga opposite lang naman po nung nakalist dito sa risk factor, no? So, tingnan natin sa individual factors, no? Of course, kung maganda yung pagpapalaki sa bata. So, optimism, moral beliefs, values. So, lahat naman po ito, no? Depende po sa nag-aalaga sa atin nung tayo ay bata pa, habang tayo ay lumalaki, no? Malaking factor po ang environment sa ating mental health, no? Sa family factors, of course, very important po ang supportive caring parents or caretakers kung hindi naman po sila present. Family harmony, secure and stable family, of course. So, hindi ko na po sila isa-isahin. So, alam naman na po natin yung mga ano yung healthy or harmonious na relationship with family, di ba? And school context, of course, meron silang sense of belonging. Kung yung school, yung environment ng school mismo is mafe-feel ba ng isang bata na siya ay safe, no? Hindi ba siya ma-judge dito? Hindi ba siya ma-discriminate? Okay, so meron ba siyang opportunity para ma-recognize niya yung kanyang mga potential, no? Yung kanyang mga knowledge. Ayan. And overall, dapat ma-feel niya na siya ay tanggap and safe sa school. Sa community and cultural factors, of course, nandun yung mafe-feel niya na meron siyang mafe-feel ng isang individual na siya ay makakatulong. I mean, merong mga available na help sa community and mafe-feel niya na safe siya sa environment. No? Meron siyang access sa support services, no? And meron siyang na recognize niya yung kanyang mga potential and somehow nafe-feel niya na meron siyang contribution sa kanyang society. And then, of course, yung life events, meron silang supportive na significant other. No? Hindi lang naman po yung significant other, meron din yung mga friends, no, or workmates, and then availability of opportunities, and ayan, good physical health. Na, so yung physical health and mental health, talaga pong ano sila. Hindi pwedeng isa lang yung inaalagaan natin. So dapat pareho, no? So kung hindi ka malusog, no, or hindi ka healthy, of course, maapektuhan yung mental health mo and malilimit yung mga magagawa mo kapag ikaw naman ay hindi healthy, di ba? Kung meron kang iniinda. And of course, madadagdag lang siya sa mga iisipin mo kung meron kang sakit, hindi po ba? So, wag po nating kalimutan na kapag inaalaga natin ang ating mental health, dapat physical health din iniintindi rin natin. Okay, another one. Mag-move forward na po tayo sa next statement. People with mental health disorder never get well. Kapag ba ikaw ay na-diagnose ng depression, bipolar, hindi ka na ba gagaling? Myth. Is this a myth or a fact? Myth. Okay. Tama po, no? So,
Ang napaka-ano po 'no, harmful yung ganitong statement or lalo na kung sa isang individual kung may ganito siyang belief na dahil na-diagnose siya and sa tingin niya hindi na siya gagaling 'no, magiging ano lang po siya, magiging harmful kasi yung thinking na hindi ka nagagaling dun pa lang, mawawalan ka na ng hope to get better 'no. Pero ang mental health disorder po 'no, nama-manage and dahil po sa management 'no, either therapy, counseling, or kahit po yung medicine 'no, kapag itong mga management na ito po ay nagawa ng isang individual 'no, siya po ay makakapag-function ulit normally like normal people. Pero yung dahil nga po mental health, hindi po kasi siya one size fits all. Depende po sa individual kung ano yung mental health problem or disorder po kasi 'no, mama-manage to depende sa individual kung ano yung sa tingin niyang mas effective sa kanya. Baka for some people, okay na yung therapy, minsan okay na yung counseling lang, and minsan may nagagamot. Pero puwede naman po nilang may iba po na kailangan ng gamot, kailangan din ng therapy or lahat ng nabanggit ko po na management, baka yun yung kailangan nila. So, it depends po 'no, sa individual. So, hindi porke effective sa kanya 'to, effective na rin dun sa ibang tao. So, hindi po totoo na hindi na sila magiging functional or gagaling. Many people with mental health disorder actually recover and go on lead productive lives, no? So, minsan nga po hindi natin alam na may ano pala yung isang individual, di ba? Hindi natin alam na siya pala ay may bipolar. Pero katrabaho natin siya and okay naman yung work niya. So yun po yung pino-point out nitong statement na 'to 'no, na hindi porke meron kang disorder, hindi ka na magiging productive and hindi ka na makakapag-function normally 'no. So na-mention ko po yung pharmacotherapy 'no, yung gamot, and psychotherapy are treatment options that can be utilized 'no, depende po sa individual. Ayan, so alam alam naman po natin 'no, na-mention na rin naman po natin na lahat tayo individually, meron tayong mental health 'no. Either good or unhealthy or healthy 'no, lahat po tayo meron 'yan. So, ano ba yung mental health? Kasi kanina ko pa siya binabanggit 'no. So, i-define muna natin yung term na mental health according to WHO. Ang sabi dito, it is a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with normal stresses of life, and can work productively and is able to make contribution to the community. So take note na lang po no yung mga naka-bold na text, no? Ito po yung tandaan natin, yung realizes your potential, can cope with normal stresses of life, can work productively and able to make contribution to the community. No, as long as you have or nagagawa niyo po itong mga to, no? Yun yung indicator na meron kang good mental health. While health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So ito po ay according sa WHO. So ano ba yung mga psychological dimensions of mental health? No? So yung mga na-mention ko po kanina, based dun sa based po dun sa definition, yung realizes his or her own potential. So ito po yung ating self-image. No? Kung alam ba natin sa sarili natin yung ating mga strengths, no? Yung mga skills natin, yung mga knowledge, yung mga potential natin, kung alam natin and nagagamit natin sila. No? So yun po yung self-image natin. Kung tayo ba ay may kumpiyansa sa sarili na mapagdadaan natin yung anumang problema, yun po yung sinasabi dito. And yung resiliency, ito po yung can cope with normal stresses of life. No? Kung kaya ba nating ma-manage no, yung mga stresses. Pag sinabi po kasi natin yung normal stresses, di ba? Lahat naman po tayo nakakaranas niyan every day. No? Kung hindi ka nakakaranas ng stress, baka hindi ka tao. Baka ikaw ay robot. No? Pero tayo, may kanya-kanya tayong paraan paano makapag-cope, no? Paano ma-manage yung ating stress. And yun po yung ating resiliency.
No? Paano ba natin sila hinahandle? And then, yung ating productivity and creativity, no? Ito po yung sa ating work, no? Since tayo ay mga adults na, dito po makikita yung ating productivity. Para sa mga bata, ito naman po yung sa school. Ano, makikita ba na or nakakapasok ka pa ba ng on time? Nagagawa mo pa ba yung mga task mo? Hindi ka ba nalalate sa mga deadline? Hindi ka ba absent ng absent? No? So yun makita yung ating productivity sa work. And then, yung sense of purpose, no? Yung ating ability to make contribution to the community, no? Or yung sense of purpose nyo in inyong buhay, kung nagagawa nyo ba siya or napupursue nyo ba yung mga reasons for living, kumbaga. Yun po yung 4 na dimensions, psychological dimensions of mental health na kailangan nating maging aware. Kailangan nating maging aware tayo sa mga ganito. So, usapan naman natin ang biopsychosocial spiritual framework. No? Pag sinabi po natin biological dimension, anything na related sa ating body, no? For ating katawan. So, of course, yung ating genetics, ang mental health condition or problems, isa po siyang factor. Pero hindi naman po siya direct, hindi naman meaning na kapag meron kang, halimbawa, parent mo or one of your parent ay merong ganitong mental health disorder, hindi naman po automatic na mamamana yun ng isang anak. Isa lang po siyang risk factor. Okay? Kaya mahalaga po na kapag kami po ay may mga client, kaya po lagi po namin tinatanong yung kanilang family history kung meron silang mga mental health condition in the family. Pero hindi, again po, no, hindi po siya automatic na namamana. No? Isa lang po siya sa mga factor na kailangan nating tingnan. Nervous system, no? Ito po yung ating brain. And then yung neuronal plasticity, ibig sabihin po, ito po yung mga kung paano ba nag-a-adapt yung ating mind, no, ang ating brain sa mga nararanasan nating mga sitwasyon. No? Social dimension po yung ating mga relationships with other people, family, friends, no, sa ating mga significant others. And isa po dito yung stigma na ang goal natin ay mabawasan or mawala. And then spiritual dimension, very important po kasi na for some people, coping mechanism po kasi nila ang kanilang spirituality, ang kanilang faith. Dahil nga po alam naman po natin na ang mga Pilipino ay very religious, no? Paano naman po yung mga taong walang faith or let's say agnostic. For these people, kahit wala silang faith sa mga religion, pero ang kanilang way of living is how they see their future. Kumbaga sila na po yung nag-shape ng kanilang buhay. So yun yung mga philosophies in life nila na kanilang sinusunod. And then psychological dimension, no? Personality is big factor po. Depende po yun sa ugali ng tao. Kung talagang siya ay confident, no, or malakas ang, let's say, malakas ang loob, or may yung confidence sa sarili niya na mapagdadaanan niya yung mga problema, kailangan po natin tingnan din yon. Self-identity, self-esteem, and yung self-worth. Kung sa tingin niya, yung self-image niya is maganda. And yung impulses and yung kanyang urges. Yung paano niya ba makontrol yung kanyang mga behavior. So, domains of functionality, ito lang naman po tingnan ang kailangan nating tingnan. Pag sinabi po natin intrapersonal, no? So, within. Ibig sabihin, yung ating self. Kung paano ba natin alagaan yung sarili, paano ba natin i-treat yung sarili natin, no? Doon po natin makikita yung functionality ng isang tao. No? Kaya kapag napansin niyo po yung for some individual, no, yung mga hindi na nakakakain, hindi na nakakaligo, hindi na nakababayaan yung sarili. So, dun, tingnan natin parang, na siya, alarming na, no? Or baka kailangan na ng help. Pag sinabi naman pong interpersonal, so outward, no? Out naman po ito? External. Ibig sabihin, kung paano ba tayo makipag-interact with other people? Kung maganda ba ang relationship natin with our family, friends, or yung mga workmates, paano natin sila kausapin, or yung maganda ba yung relationship. Pero kapag meron ng nagiging problem, halimbawa po sa mag-asawa, laging nag-aaway, or sa family, no, hindi na sila laging nag-aaway. So yun naman po yung interpersonal, no, yung functionality.
And then, of course, either work or school lang naman po yan. Kung nagagawa pa rin naman po yung inyong work ng mabuti, na productive pa rin naman po na gumagawa ng mga work, na wala pa rin namang problem sa kasama. Or kapag hindi pa ba siya nahihirapan gawin or tapusin yung mga work, no? So dito natin titingnan yung mga functionality ng isang tao, no? So again, intrapersonal, kung paano nyo po alagaan yung sarili nyo. Interpersonal, yung makipag-interact with other people, and yung ating productivity sa work and school. No, kapag napansin nyo na siguro baka may katrabaho kayo na napansin nyo na laging nalilate or laging absent, baka kailangan nyo na siyang kausapin, no, kamustahin. So, tingnan natin itong scale. Ano nyo lang naman po, i-assess nyo lang po sa sarili nyo, no? At this moment, ano po yung mood nyo today? So, kung makikita po natin, yung 5, yung pinaka masaya. So, and yung 1, yung negative. So, i-ano nyo lang po sa sarili nyo kung sa tingin nyo po saan po kayo dyan. Okay, so maganda rin po na kinakamusta rin natin yung sarili natin. Para saan ba yung pagkakamusta natin sa sarili? Para makita po natin kung nasaan tayo dito sa continuum, no? So, kung makikita nyo po, excelling yung pinaka positive, no? Ito yung ano sana natin, ito yung ideal. Pero, of course, no, hindi naman po natin mood po natin right at this moment, pwede namang magbago. Pwede na mamaya baka mapunta ka sa thriving, unsettled, pero hopefully, wala pong in crisis, no? So, tingnan natin yung continuum. Pag excelling, no, kung sa tingin niyo po nandun kayo sa number 5, kayo po ba ay cheerful, solution focus, energetic, high job performance, ayan. Hopefully po, no, marami po sa inyo nandito. And then, thriving, so okay pa rin naman siya. Normal mood, positive yung kanyang outlook, kalmado, nag-function naman normally sa job, okay naman yung tulog, focus siya sa mga tasks, okay yung kanyang appetite, and okay yung kanyang social activity. So, hopefully, no, marami po tayo nandito. So, how about sa unsettled? No? So, kayo ba ay worried, irritable, frustrated, ayan, tired, distracted, decreased social activity? And then, sa struggling, habang nag-ano tayo, no, medyo, ano na siya, alarming, anxious, depressed, low self-esteem, tired, poor work performance, poor concentration, poor sleep, poor appetite. In crisis na po, ito na po yung kailangan ng emergency. Kailangan na ng consultation. No, very anxious. So, lahat ng extreme na negative nandito sa in crisis na hopefully wala naman po sa ating nandito. And kaya po natin tinitingnan itong continuum na to, no? At least para maano po natin sa sarili natin. Maging aware din tayo na kung nasaan tayo dito. And maging aware ba tayo na kung nandito tayo sa mga nasa left side, doon na natin kailangan ma-address yung mga ating mental health. Ayun po. So, hopefully po, no, nandito lang tayo sa mga green, yung unsettled, kasi para, ano lang naman po ito yung nasa gitna. Ano pa rin naman po siya, no? Normal, kasi baka under stress yung isang tao, kaya siya nandito. Pero, pwede naman silang mamaya maging nandito na sa thriving or hopefully nandito na sa excelling. Okay, so ano ko lang po, no, pasadahan ko lang po yung Mental Health Act, no? Kaya po tayo merong mga mental health programs, no, lalo na po sa aming dito sa NCMH, no, dahil meron na pong RA 11036, no, kaya po kami merong hotline. Meron po kami mga ganito, mga seminar, mga lecture, no, dahil po dito sa batas na to. If you are experiencing stress, you are not alone. Tandaan natin, lahat po tayo ay na-stress, no? Just a matter of paano natin sila i-manage. So, pag-usapan natin ng stress and mental health. Ano ba ang stress? Di ba? Kasi common naman siya na word, pero ano po ba talaga ang meaning ng word na stress, no? Stress is being troubled or threatened by the challenges of life. Normal lang po ito na maranasan natin. Lahat naman tayo nakaranas ng stress, no? Kahit pa naman yung pag-commute natin.
Kanina na-stress ako kasi nahirapan akong yung mga ano dito, technical difficulties, no? Pero ayun, at least maayos na. It is a state of psychological and physiological arousal in response to any demand or change in human system and is required to meet or respond to. Ito yung mga examples lang po, no? Family, finances, yan sa community, yan, yung sa work, no? Since ito naman po yung ating focus, no? Yung sa work. Tingnan natin yung mga behavioral signs of stress. Paano nyo po ba malalaman o anong ma-observe nyo kapag kayo ay under stress? No? Changes in energy levels, yung parang matamlay, na dati hindi naman ganon. Increase in your alcohol, tobacco, and use of illegal drugs. No? May ibang tao po talaga na kapag stress sila, diba? Nag-iinom, nag-yoyosi, no? Pero wag naman po sana itong mga illegal drugs. Pero yun po yung ano nila yung way para ma-relieve yung kanilang stress, no? Pero ito pong mga nabanggit is hindi po siya healthy na coping mechanism. Another, increase in irritability or anger outburst, no? Yung sa mga simpleng bagay, kinakagalit, no? Or kahit wala ka pa namang ginagawa, pero napansin mo, irritable yung isang tao kahit wala ka namang ginagawa, no? Or over simple things, nagiging galit na yung isang tao. And then having trouble relaxing or sleeping, no? Hirap na makatulog. Masyadong maraming iniisip. And then, may iba rin po na umiiyak na minsan yung pag-iyak niya yung biglaan or madalas, no? Worrying excessively na to the point na na-anxious na ina-anticipate na yung mga situation kahit wala pa. Wanting to be alone most of the time. Ito po ay withdrawal or isolation, yung gusto niya laging mapagkita. Okay, so ito po yung tandaan po natin, yung mga signs, behavioral signs of stress. Another one, physical signs, no? Yung mga nafe-feel nyo sa tiyan nyo na hindi nyo ma-explain. Yung parang may masakit sa tiyan nyo or minsan yan po, yung parang na feeling nyo napupoops kayo pero hindi wala man kayong nakain kakaiba. Diba? Pero normal po siyang stress reaction kapag ganun po yung pag nakaranas po ng stress na parang sumasakit yung tiyan. Yung pala na GERD or acid. No? So ganun po. Yung minsan kapag kinakabahan ka sa interview, feel mo habang nakapila ka doon, parang sumasakit yung tiyan mo. Ayun. Having headaches or other pains, ito po yung mga hindi rin maintindihan na or ano yung pinanggagalingan ng mga pains, no? Kahit naman ipa-labs, pero ang result, normal. So, ito po ay physical stress. Yung mga masakit yung ulo, minsan masakit yung mga muscles po sa katawan, parang laging tense. Ayun. Losing your appetite or eating too much. So either hanggana or masyadong magana. So dalawa lang naman po yun. No? Kasi may iba na nag-stress eating talaga. No? Yung kain ng kain. Sweating or having chills. No? Common physical sign po ito na yung nanlalamig yung kamay, nagpapupit yung kamay, tapos malamig yung pawis, no? Pag kinakabahan. Okay? And then, getting tremors or muscle twitches. And yung pagiging magugulatin, being easily startled. Kasi sila on edge kapag ganito po yung mga physical signs. Another one is cognitive. Pag sinabi po natin cognitive, ito po yung mga mental processes, no? Yung pag-iisip po, yung thinking, yung thoughts. Having trouble remembering things, no? Madaling makalimot, feeling confused, having trouble thinking clearly and concentrating. So, I'm distracted and ayan. Kahit hindi po sila makapick or hindi nila ma-pick up yung mga simple na information, yung nakakalimutan nila or hindi nila magets yung isang instruction, no? So, yun po yung ibig sabihin po dito sa mga cognitive signs of stress, no? Having difficulty making decisions kasi nga po medyo magulo yung pag-iisip nila or clouded yung kanilang judgment. Okay? Yung liro, kumbaga, or lutang. Yun po yung common na term natin. Okay? Emotional, being anxious or fearful. No? Yung kahit wala pa naman, pero
kinakatakot na niya, 'no, yung halimbawa bukas na yung exam, anxious ka kasi ayaw mong bumagsak, oh, natatakot kang bumagsak, feeling depressed or feeling guilty. 'Pag sinabi po nating depressed 'no, yung sadness and feeling low, yun po yung feeling depressed. Feeling guilty over something na baka meron siyang alam niya sa sarili niya meron siyang nagawa and hindi niya maalis yun 'no, yung bigat sa feeling. And then feeling angry, feeling heroic, euphoric, or invulnerable. So may some people po 'no, talaga when under stress, may nagiging defense mechanism nila yung feeling nila na parang kaya nila lahat, no, or ah, yung parang excessive na yung kanilang feeling ng euphoria, no, sobrang maligalig, 'no, dahil nga po under stress, minsan ganito po yung response nila. And of course, yung opposite, not caring about anything. So, to the point na wala na silang pake. And feeling overwhelmed by sadness. No? So, ito po yung mga tandaan nyo sa mga emotional signs. No? And ulitin ko lang po, no? Hindi porque meron ka pong isa dito, halimbawa sa ito, sa behavioral, hindi naman po ibig sabihin nun, no, na malala na yung situation mo. No? So, kailangan natin tingnan lahat ng mga factors ng behavioral, physical, cognitive, and emotional sign. Okay? Para hindi po natin ma-simplify or maano yung mga signs, no? Baka kasi hindi lang siya stress. No? Pag-usapan naman po natin later yung burnout. Okay? Stress and workplace. People who are mentally healthy may occasionally have symptoms of emotional distress, but appropriate and in proportion to the situation. So, tulad nga po sinasabi ko, no, hindi naman po porque nakaranas ka na ng stress, no, baka meron ka ng mental health problem. No? Pero dahil nga po normal ang stress, you know, as long as appropriate yung iyong reaction doon sa nangyari. And ang mahalaga po is ma-manage, di ba? Hindi naman po hindi siya ma-address agad. No? Our mental health is affected by individual factors, experience, social interactions, the environment, societal. Yung mga na-mention ko po kanina, no? Yung mga risk factors. Ito rin po yun. Okay? Work affects personal mental health, while in turn, an employee's mental health affects the workplace. So, doon po talaga yung nagsisimula sa individual, no? And pag napansin po natin na may isang employee, no, na merong nag-struggle sa kanyang mental health, of course, affected na rin yung kanyang team. Pwede rin yung kanyang office, no? And parang domino effect na po yan, no? As long as hindi po siya agad na address, no? Kaya importante po na mabigyan agad siya ng appropriate help. Symptoms associated with mental health disorder but which are not of sufficient severity to be diagnosed as one, no? Mention ko po kanina, no, na hindi lang po sapat ang isang sintomas para masabi na mayroong mental health condition ng isang tao. Marami po tayong kailangan tingnan ng mga factors. While it can cause significant suffering for individuals and their family and have negative impact on work performance, and they do not necessarily lead to the development of mental disorder. No, as long as no nakapag-function pa naman po sila, no, tingnan natin yung mga domains of functionality, yung sa self, yung sa others, and yung kanyang work productivity, kung okay pa naman po ito, no, hindi po siya magiging mental health disorder. No, kasi that means yung person na yun, no, resilient siya. No, alam niya kung paano i-handle yung kanyang stress. Clinically significant conditions characterized by altered thoughts, emotions, and behavior with associated distress or impaired functioning. Ito po yung mental disorders. No, paano ba natin nasasabi na ang isang tao ay meron ng mental disorder kapag meron na pong kakaiba sa kanyang thinking. Ito po yung altered thoughts, no? Kapag meron na siyang mga beliefs or yung mga hindi na po reasonable, hindi na siya rational na paniniwala. So, halimbawa lang naman po ito. May belief siya na siya ay pinag-uusapan pero wala siyang basis, no? Or parang merong feeling niya, merong
nagbabanta sa buhay niya kahit wala naman siyang kaaway. No, so ito yung mga thoughts na walang basis. No, so ano po siya? Irrational or emotions na hindi proportional doon sa nangyayari, no? Sobra-sobrang kalungkutan or yung anger and yung behavior, no, na kakaiba, na hindi siya ma-manage na. No, ito po yung definition ng mental health disorder na as long as ano na po siya, no, nakaka-apekto sa functioning ng isang tao. Factors associated with the development of mental health problems in the workplace. Unang-una po yung content, work content. No? Una, of course, yung workload. No, sobrang dami. Diba? Ito yung magkakos sa isang tao na mapagod. As in, hindi lang po yung pagod na tired, pero exhausted. No? Dahil nga po sobrang daming work to the point na inuuwi na niya yung kanyang trabaho. No? And of course, no, yung insufficient work, baka magugulat kayo, no, na nagkakaroon ng mental health problem kapag wala masyadong ginagawa. Opo, no. Isa rin po siyang kapag yung isang tao, hindi siya fulfilled, kumbaga, or yung work niya, no, kahit konti pa yan, as long as hindi siya feeling satisfied or fulfilled na nagagawa niya yung kanyang work, no, rin po siya, nakaka-epekto rin po sa kanyang mental health. Lack of participation. Ayan, yung kapag sa tingin niya po na wala siyang control or wala siyang, wala po siyang control or hindi siya napapakinggan, no, yung mga kanyang mga ideas, no, yung mga kanyang decisions, hindi nare-respect. No, yun po yung pwede rin pong maging factor, no. Kapag halimbawa po, mayroong isang task na alam niya kung paano gawin in a way na mas mapapadali para sa kanya. Pero dahil may sinusunod na halimbawa po na siguro process or way, pamamaraan ng pag-work, no? Isa rin po yun sa makakapag-stress sa isang tao. Ayan, inability to choose how to complete work. Another one is job content. Pag sinabi po natin monotonous task, yung boring, yung paulit-ulit, yung hindi challenging. Ayan, mga unpleasant task, mga trabaho na hindi niya gusto. And aversive task. Ayan, unenjoyable because they are boring, frustrating, ayan, and masyadong mahirap. Minsan masyadong mahirap kaya ayaw po nilang gawin. Kaya nagkakaroon po ng dissatisfaction yung isang employee. So, yun po yung nasa work content. Another work context is yung kanilang role sa kanilang company or office, no? Baka hindi siya sure or hindi malinaw sa kanya kung ano yung role niya. Hindi niya alam yung kanyang talagang work. I mean, yung role niya, no? May mga ganun po kasi hindi malinaw. Kaya yung work na binibigay sa kanya, hindi siya sure kung para sa kanya ba talaga yun or dapat ba talaga niya yung trabaho, no? Another is lack of reward or recognition, no? Of course naman kapag hindi na-appreciate yung hard work natin, no, kahit sobrang sipag natin pero walang recognition, no, parang mafe-feel natin na hindi siya worth it, 'di ba? Ayan po, no. So, yung hindi na-acknowledge yung iyong hard work, low status, and then inadequate social support in the workplace, no. Very po, yung crucial talaga yung relationship with workmates, no, ka-office mate or especially sa boss, no? Yun po yung talaga common na nagiging problem, no, kapag hindi maayos yung relationship with your colleagues and of course kung hindi kayo kasundo ng boss, no. Another is inequity or lack of fairness, no, kapag sa tingin mo, ikaw, alam mo sa sarili mo na ikaw ay magaling, masipag, or ano naman, no? Para sa tingin mo, karapat-dapat kang ma-promote, pero hindi. No, so pag may ganong feeling na parang hindi fair, no? Marami kayong nag-apply for promotion pero ikaw yung pinaka-qualified pero hindi ikaw yung na-promote.
no? So may gano'n po talagang nangyayari, no? Yung politics kumbaga sa work, no? Kapag may nakita kang ganito na hindi ka talaga matutuwa, no? And feeling mo na unfair, no? Dahil masipag ka, alam mo namang magaling ka, pero hindi ito yung nakuha mo, di ba? Or management of organizational change, no? Kung yung mga biglaang pagbabago sa office, no? Yung downsizing. Kapag biglang may inaalis sa work or biglang nalilipat, no, na hindi naman reasonable. No? So, may mga ganito po, no? Sad reality ko, no? May mga ganito pa rin naman sa mga companies or organization. Hopefully, no, na hindi naman ninyo nararanasan. Okay? Another, we're interpersonal relationships, no? Sa mga ano naman po ito, no? Kapag hindi kayo nasusuportahan or nasusupervise ng maayos ng inyong mga managers or boss, di ba? Or kapag hindi kayo kasundo, hindi mo kasundo yung mga trabaho niyo, colleagues niyo. Ayan, bullying, harassment, or violence, no? Sana naman po na wala naman pong ganitong nangyayari. And another is yung isolated or solitary work. Yung pansin niyo po ba nung COVID, no, 'di ba? Dahil nga po lockdown, kailangan work from home yung ibang mga employees, no? Yung mere fact na nakukulong sila sa isang bahay and dun sila nag-work, no? It affects their mental health kasi isang factor po kasi wala siyang nakakausap. And dahil nandun lang siya sa bahay, no? Nandun yung kanyang work, dun na rin siya natutulog. So parang nawawala yung boundaries, no? Ng kanyang rest and yung personal life niya and yung kanyang work. Malaking ano po siya ng epekto sa mental health ng isang tao kapag hindi na niya I mean, yung work niya nahalo doon sa kanyang personal life. And kung wala po siyang usap. Yun. And then, working environment and conditions, inadequate physical and environment. No? Kung hindi komportable yung office, no, kung saan ka nag-work, no, malaking, I mean, isa rin po siya sa mga pwedeng makapag-stress sa isang employee. No? Kung maingay, mainit, or sikip, gano'n. So, paano ka nga ba makakapagtrabaho ng maayos kung hindi ka comfortable? Di ba? Irregular working hours, no? Medyo ano siya, common, no? Kapag hindi mo control or hindi siya constant yung inyong working hours, pag hindi siya pagpaiba-iba, no? Kasi yung ating body, kapag nasanay siya sa ganitong, halimbawa po, no, yung oras ng pagtulog or oras ng pag-uwi sa bahay, pero dahil nga maraming trabaho, ayun, nauubos yung time mo sa work, 'di ba? Wala ka ng time for other things. And then yung workplace culture. So, lahat naman po ng companies or workplace may kanya-kanyang culture, no? For sure po, iba ang culture nyo dyan sa inyong company. Dito, kesa po dito sa hospital, no? Iba-iba naman po yan. Pero isa po yung mga common is yung poor communication. Yung hindi, parang ano na rin po siya, wala rin siyang guidance from the upper management or ayan po, na poor leadership and lack of clarity about workplace objectives and structure. No? Yung hindi malinaw or hindi nade-disseminate sa mga employees no yung ganitong yung mga objectives no and yung kabuuhang ano po ng company. So kasi magkakaroon lang po siya ng confusion and ambiguity for that individual, for that employee. Kung hindi sa kanya clear yung objectives ng or mga tasks, no? Okay. So kanina pa po natin na-mention yung stress, pero ano ba yung difference niya from burnout, no? So dito niyo na po malalaman kung nakaranas pa kayo nito and madi-differentiate niyo kung burnout ba to or stress, no? Na you put in too much effort, 'di ba? Yung dahil nga po stress ka, 'di ba? Halimbawa, stress ka dahil maraming nag-pile up na task, no? Of course, kapag gano'n, masyadong nagmamadali ka, 'di ba?
para tapusin. While, pag burnout, parang hindi mo na siya magawa. Sobrang dami, pero hindi mo na siya magawa. Naging ano ka na, wala ka ng motivation to do it, 'di ba? So ako, parang ako po kanina, yung naghuhumog ako kanina na na mag-ayos ng mga ano ko dito, technical difficulties. So yun po, yung stress po yun kasi nagmamadali ako eh. Pero kung for some people na yung kapag nakaranas sila ng burnout, parang wala na silang energy to do it. Na wag na lang, 'di ba? And then, you feel emotions more strongly kapag ikaw ay stress, no? Dahil nga tayo ay anxious, nagwo-worry, no? Kinakabahan. Pero kapag ikaw ay burnout, yan, blunted, ibig sabihin, parang numb, no? Wala ka nang feel. Then, pag stress ka, you feel hyperactive and anxious, no? Yung ang dami mong ginagawa. Pero kapag ikaw ay burnout, you feel drained and helpless, no? Yung feeling mo na kahit gaano kahaba yung tulog mo, paggising mo, pagod ka pa rin, no? Kaya mahina yung energy mo. And you have less motivation kapag ikaw ay burnout. Dahil nga, yung example ko kanina, kahit sobrang dami na ng work mo, hindi mo siya masimulan or magawa, no? And then, pag ikaw ay stress, it takes a physical toll, no? Dahil nga, ikaw ay hyperactive, anxious, and dahil you put in too much effort, mapapagod ka physically. No? Yung mapapagod ka lang physically. While, sa burnout, no? Hindi lang physical, merong emotional toll, no? So, hindi lang siya, di ka lang tired, di ka lang pagod, ikaw ay exhausted na, emotionally or mentally, no? So, yun po yung difference, no? And alamin niyo po sa sarili niyo, no? Para alam niyo po na ito ba is stress or burnout. No, hopefully, wala pa naman pong nakakaranas ng ganito sa inyo, no? Okay, so pag-usapan natin ang burnout, no? It is a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace stress that has not been successfully managed, no? Kapag sobrang tagal, kaya po siya chronic workplace stress, no? Matagal na, ganito na yung kinakastressan nyo noon pa, pero hindi siya nama-manage, no? Kaya siya nagli-lead sa burnout, no? It is characterized by 3 dimensions. Feeling of energy depletion or exhaustion, yung very low energy. Wala ka ng energy to do it, yung work mo, no? Increased mental distance from one's job or feelings of negativism related to one's job, no? Yung ayaw mo ng sa work mo, no? And nagbabago na rin yung tingin mo doon sa trabaho mo mismo, no? Kung noon na bago kang hired, na parang excited ka pa na nandito ako sa ganitong company, no? Pero nung na-burnout ka, ayaw mo na, wala ka ng pake. Reduce professional efficacy. So dahil nga po, burnout ka, no? Apektuhan po talaga yung iyong functionality. Dahil nga po, wala ka ng motivation to do it and ayaw mo na siyang gawin, no? Dahil masyado ka ng pagod and exhausted. Burnout refers specifically to phenomena in the occupational context and should not be applied to describe experiences in other areas of life. Ang burnout po is para po talaga siya sa workplace, no? Though nagagamit na siya sa ibang context, pero pag sinasabi naman po natin ito in technical terms, pang occupational context lang po siya talaga. Siguro for some people na apply lang nila yung ganitong term in other context, no? Like, burnout. Alam niyo po yung kantang Burnout? So, similar siguro yung experience niya sa kanyang love life, no? Kaya niya nagamit yung term na burnout. Pero ganun po yun, no? Meron ding nababurnout sa school. So, same experiences. Pero, ayun po, pag ginagamit natin siya technically, occupational context siya. Paano natin malalaman kung kayo ay mababurnout na? Kung sa tingin nyo, araw-araw ay bad day. Naisip nyo na lang, dito na naman tayo, araw-araw na ginawa ng Diyos. Ganun yung lagi nyo nasasabi. Caring about your work or home life seems like a total waste of energy. Kung tingin nyo na yung work nyo na parang, lagi na lang siyang nakakapagod. You are exhausted all the time, no? Kahit wala ka pa namang ginagawa, pagpasok mo pa lang,
kakain mo pa lang, gusto mo na umuwi. Or wala, feeling mo pagod ka na for the day, for the week. Ipagod mo pang buong September na. No? The majority of your day is spent on tasks you find either mind-numbingly dull or overwhelming. So, ano lang naman, dalawang opposites, ano naman po yan. Either sobrang boring or sobrang nakaka-overwhelm. No? Especially if hindi nyo gusto yung task or hindi nyo gusto yung trabaho. No? Baka hindi kayo fit sa work na yun. No? Baka yung knowledge, yung skills, hindi siya fit sa ganitong trabaho. No? Kaya tayo nag-burn out. No, halimbawa ako, nasa health ako, hindi ko na-apply yung aking mga knowledge and skills. Pero, halimbawa lang naman po, na dyan ako yung nagtatrabaho dahil nga po hindi fit, no? Yung aking KSA, knowledge, skills, and attitude sa ganyang workplace. So, hindi po talaga ako masasatisfy dun sa ginagawa kong work kasi hindi siya fit sa aking skills. So, example lang naman po yun. You feel like nothing you do makes a difference or appreciated, no? So, kahit anong gawin mo, sipag, kahit anong galing mo, pero kung walang nakakapansin, walang nakaka-appreciate, walang nakaka-acknowledge, mafe-feel mo na wag na lang pala. No? Hindi naman siya worth it pala. In creating a healthy workplace, it can be described as one where workers and managers actively contribute to the working environment by promoting and protecting the health, safety, and well-being of all employees. No? So, hindi lang naman po siya sa mga individual no, workers. No? Kailangan po talaga na may tulungan po no, yung upper management no, or yung mga managers and yung mga employees. No? Hindi naman po dapat manager lang manggagaling yung ganito. No? By promoting and protecting the health, safety, and well-being of all employees. Important element po is yung development. Dahil nga po meron na tayong mga mental health law, meron na tayong mental health law, kaya isa na po yun na at least may guideline na po tayo kung ano yung mga strategies na mga dapat gawin, no? Or mga policies na kailangan sundin, no? So, it's up to the managers na po kung paano, or yung HR, no? Para ma-promote ang mental well-being ng ating mga employees. Ito po yung mga pwede nating gawin. Protect mental health by reducing work-related risk factors. So yung mga na-mention ko po kanina, yung mga work context, work content, yung mga na-mention ko po, no, ilang i-reduce lang natin yung mga, kasi iba naman yung na-mention ko doon, mga talagang hindi mo iwasan. Pero at least, di ba, reduce work-related risk factors. Promote mental health by developing the positive aspects of work and the strengths of employees, no? Kaya mahalaga po talaga for the individual, no, na nagagamit po nila yung kanilang mga potential, kung ano ba yung kanilang mga strengths para may sense of satisfaction and fulfillment sa ginagawa nilang trabaho. And then, address mental health problems regardless of cause. No? Kahit man hindi po siya work-related yung kanyang problem, no? Baka mayroon din siyang family problem, ang mahalaga po talaga is ma-address yung mental health problem agad, no? Maagapan agad po. And sana merong malalapitan sila na available no, within the workplace. No? Mas maganda po kung available dyan po mismo sa inyong company yung help. Ito po yung mga ways to improve mental health in your workplace. No? Sa organizational level, no? Yan, make wellness a priority. Kami po, dito po sa aming office, meron po kaming wellness room. No? Meron po kaming designated area kung saan pwede mag-rest, no? Or pwede silang manood ng TV, matulog, mag-board games, yung mga employees po during their breaks. No? So, isa yun po yung sa mga namin dito sa SMH, no? And then, motivate employees by giving commendation. Of course, mahalaga po, no, na ma-acknowledge yung ating mga employees sa kanilang hard work, no? Ano ba yung mga pwede natin gawin para dito? Like, meron yung mga employees of the month. Diba? Kasi po dito sa amin, may praise committee na ina-acknowledge po nila yung mga perfect attendance, no? Yung mga walang late, and yung mga, na-mention po ito sa mga namin sa meeting na itong si ganito, siya yung may pinakamaraming nasagot na calls,
And siya yung merong makakatanggap na commendation from service users ng mga clients na binabasa po namin yun para maparating doon sa employees na may nag-send sa kanyang ganitong commendation. Para ma-feel naman niya na may naka-appreciate ng kanyang work, no? Or meron yung mga, para po siyang anonymous na letter, para siyang box na magsisend ka ng message for that person na any positive words, no? Regular seminar workshop. Ito pong ginagawa po nating mental health wellness talk, no? Isa rin po ito sa mga ways to po na sa inyong workplace, no? And hopefully po na maging regular po siya itong mga lectures, no? Hindi lang po siya dahil suicide month or mental health awareness month, no? Sana po maging regular po siya para maging aware din po ang ating mga tao, no? About mental health. And then i-promote ang important po talaga yung ma-promote yung work-life balance na ideally, of course, ideal naman po ito na pag ang shift ng isang tao mag-e-end ng ganitong oras, yun lang po yun. Walang OT or walang mag-uuwi ng trabaho. So, ideal po yun. Pero for some, po talaga, hindi siya may iwasan. No? Pero yun lang naman po yun. Para yung time niya pag-uwi sa bahay, dun lang yung focus ng kanyang time, no? And energy sa kanyang family, no? And hindi na niya intindihin muna yung work pag nasa bahay siya. No? Another interpersonal relationship, of course, very important, open communication kapag may problems, no? Maganda na mapag-usapan. Talk about feelings. Small focus group discussion and peer debriefing, no? So, dun mismo po sa team, no, merong open communication and may open-minded po na pag-usapan yung mga feelings or bagay-bagay. No? Kasi po dito sa amin, no, after shift po talaga, meron po silang tinatawag na huddle. Kumbaga, napag-uusapan nila. Parang po siya? Informal na meeting. Parang informal meeting na mag-uusap lang sila kung ano yung mga nangyari within the day, kung may nahirapan ba silang task, no? Or may caller ba silang irate. At least mapag-usapan at hindi na po madala sa bahay yung stress. No? And then workplace environment, of course, conducive yung workplace. Meron time to take a break. Kapag nagbe-break, gamitin lang siya talaga as your break. No? Kapag lunch break, magla-lunch ka lang. Hindi ka mag-work while having lunch. Healthy foods in the canteen, cozy office setting that will relieve stress. No? So kailangan yung office setting talagang hindi siya makalat or magulo at masyado maraming tao. No? Kasi yung mga ganong klaseng setting po talaga is nakakadagdag siya sa stress kapag maingay, matao, or magulo. No? And other activities, team building, I think meron naman po kayong ganito. Get-togethers, no? Not necessarily na yung formal. Yung kahit magkaayaan lang kayo after office hours, no? Na mag-samgyup or mag-videoke, ganyan. Regular sports, physical activities, and ito pa, yung mga sample. Zumba, or kung may gym po kayo dyan sa inyong company, mas maganda po. Kasi kailangan pa rin naman pong i-consider yung physical health, hindi lang yung mental. Interventions and good practices that protect and promote mental health in the workplace include mental health interventions, of course. You should be delivered as part of an integrated health and well-being strategy that covers prevention, early identification, support, and rehabilitation. Mahalaga po na meron, dahil nga po ito sa mga seminars, no, at least po, yung part po siya na prevention program. Kasi nagiging aware na ang mga tao, nagiging educated sila about mental health. No, so dun pa lang, na nagkakaroon na ng awareness and somehow ma-prevent yung pag-develop ng mga mental health problems, di ba? Early identifications and support. Kung meron po ba silang malalapitan, meron po bang clinic, may psychologist po ba kayo dyan sa inyo? Key to success is involving stakeholders and staff at all levels by providing protection, promotion, and support interventions and monitoring their
effectiveness. So maganda po na meron kayo yung isa na po yung mga regular lectures or webinars, no, para naman po no maging knowledgeable pa ang mga tao, mas aware, and that way mas open-minded about sa usaping mental health. Kaya ito po, work-life balance, no, kailangan yung satisfaction nyo sa work, pero din kayong enjoyment sa inyong personal life, no, nagagawa nyo pa rin ba yung mga hobbies nyo, mga activities na ine-enjoy nyo with your families, or may time pag ba kayo with your friends, lumabas with your family, no? So yun naman po yun, no? Kahit marami kang trabaho, no? Pagod ka sa trabaho, as long as hindi mo gawing buhay yung hindi puro trabaho lang, di ba? So ang mahalaga po, may time ka pa rin for other things, no? Especially yung personal life, no? So yun po yung work-life balance. Okay? A good working definition of work-life balance is meaningful daily achievement and enjoyment in each of the 4 life quadrants. Tingnan po natin, no? Kailangan meron kang time for work, meron kang time for family, friends, and of course, yung sarili mo. No? Meron ka pa rin me time. No? Tandaan po natin yan. No? Very important ang self-care. No? Poor work-life balance can cause stress and burnout. Na usually naman po yung mga nag-burnout, yung puro na lang work. No? Puro work. Kahit day off nagwo-work, no? Kahit pag-uwi nagwo-work, no? Wala nang time sa ibang bagay. Kaya po sila nag-burnout. Importance of work-life balance, of course. Dahil nga po, na-mention kayo, magkaakibat po ang mental health and physical. No? As long as you are mentally well, that way, naalagaan mo ng maayos yung sarili mo. And that way, mas nagiging healthy ka physically. Pag sinabing more engagement, no? More engagement sa ibang social support mo, no? And less burnout, of course, more mindfulness. Pag sinabing mindfulness, na mayroon ka ng awareness sa iyong body, no? Ano nangyayari sa katawan mo or sa mind mo. No? That way, alam mo kung paano siya i-manage. So according to DOH, no, ito po yung mga 12 S of stress management. Tandaan lang naman po natin. Spirituality, for some people, they find ano po talaga, peace in praying, no? Kaya nagiging coping mechanism po nila ang pag-pray. Sleep, no? Ano po nating may namaliit ang sleep, no? Very, ano po yan sa ating, hindi lang siya pang physical health, no? Pang mental health din po ang importance ng sleep. Self-awareness, of course, no? And of course, dapat may pagtanggap. No? So, pag may self-awareness ka, dapat may self-acceptance din na kapag may ganito kang nararamdaman, no, hindi mo siya i-deny na, ay, okay lang ako. Kahit ganito na yung mga nafe-feel mo, no. Socials, of course, yung mga social support mo. Stretching and relaxation. Kaya po, pinapromote din po ng DOH ang mga physical activities, no, sa mga workplace, no. And sa amin po, meron kaming Zumba every Thursday. And ano lang naman po siya, no? Para sa mga gusto lang naman. Pero ano po siya, nakaschedule siya every Thursday. Merong Zumba. And yan. Pero dapat merong reason for smiling, di ba? Kaya mahalaga rin po na ngumingiti tayo din na ano yung ating mga muscles sa face, di ba? Para ma-lessen yung mga wrinkles. So, meron ng stress briefing. Hopefully po, meron po kayong ganito sa inyong workplace. Speaking to someone na pwede nyo pong, or mapagkakatiwalaan nyo po na makausap about your problems, concerns, pwedeng friends or pastor kung kayo po ay religious, no? Sounds and sight, na ito yung mga relaxing na music. Kung nakakapag-nature trip po kayo, no? Nakatulong po talaga yun. Scheduling, no, kailangan organize ng ating task, no, mas nakatulong po ang scheduling or yung parang gumagawa ka ng to-do para maging organized yung inyong task, no, and para hindi magulo, kumbaga, no, yung inyong schedule for the day. Kasi kung wala kayong organized na gagawin, no, so maglalabo-labo siya. At least kapag meron pa kayong scheduling, alam niyo yung mga unahin, no, ano yung mga dapat gawin muna, ng mga prioritize. And that way, mas maayos po.
Okay, sports. So, kung meron pa yung mga sports na activities, funny, maganda po. Sensation, pwede po yung massage. And yun. So, promote ko lang po ng aming services dito sa NCMH. Kung kayo po ay familiar sa aming hospital, no, kami po ay Special Research Training Center na under ng DOH. And of course, no, dahil nga po national, kami ang leading mental health care facility sa buong Pilipinas. And we provide preventive, promotive, curative, and rehabilitative mental health services. Ito pong ginagawa natin na webinar. Ito po ay part ng promotive and preventive. So, ito lang naman po, no? In case na po na kayo ay curious or interested na baka meron po kayong gusto i-refer, no, ito lang naman po yung aming mga numbers ng pwede niyo pong tawagan. No? Kung for adult, merong for child and adolescent, may WCPU rin po kami, Women and Child Protection Unit, may forensic. Pag forensic po, meaning may mga court order, no? May mga case, mga kaso, emergency room, and neuro exam. First, ito po ang aming hotline. No? Kung sa tingin niyo po na kailangan niyo lang makausap or dahil wala po kayong ibang makausap regarding your mental health or your problem, available po ang aming hotline 24/7. Meron din po kaming telemental health response. Ito man pong telemental health response na psychosocial support po siya. Hindi po siya consultation. Dahil separate po ang services ng outpatient. Yung kapag nag-expect po kayo ng medical certificate, ng reseta, na hindi po ito yun. Na ito po yung sa aming outpatient. Hindi ko po yung kayo ay gustong pa-check up. Pero dito po, sa telemental health response, para lang po siyang extension ng hotline. Pero through, kung gusto niyo ng video conference na psychosocial support. Okay? And meron din po kami YouTube channel na about sa aming mga services dito sa aming hotline. Kung kayo po ay interested lang naman po na manood. There's no health without mental health. Kanina ko po kasi pinaulit-ulit no, na yung health, hindi siya buo without mental health. No? So, hindi lang dahil healthy ka, no, pero hindi mo naman inaalagaan yung iyong mental health, no? So overall, hindi ka pa rin healthy. So yun lang po yung aming tagline dito sa aming NCMH, no? So that ends my presentation. Thank you po. And if meron po kayong questions or clarifications, no, feel free to mag-chat or mag-raise ng hands. So, do we have any questions from our participants? Please feel free to unmute po if meron. Or raise your hand. Kung hindi po kayo confident or nahihiya po kayong magsalita, you can na lang po, type in na lang sa chat box. May Medicard po ba credited ng NCMH? As far as I know po, no, kasi dahil nga po siya ay under ng PhilHealth and dahil po ito ay isang government hospital, no, wala po kaming, as far as I know lang po, no, wala pong Medicard. I think, BJ, we have to confirm it with our account officer if NCMH is also accredited with them since government po si NCMH. Okay. There. PhilHealth, Sige pa. does PhilHealth cover yung, yes po, PhilHealth. Dahil nga po, ito ay isang government hospital. As long as meron ka pong PhilHealth, you know, ma-cover po niya. So, I'm not sure lang po dun sa mga sa mga Medicard, pero hindi ko po kasi siya na nakikita dito sa namin, outpatient, kung merong cover siya ng Medicard. I think yun lang po yung mga questions natin. Okay Meron pa pong additional. Alright, so kung wala na po, thank you so much, Miss Giselle, for such an insightful discussion. And Thank you so most much of the initiatives mentioned also earlier to improve the employees' mental health are already in place, such as the Best Employee of the Quarter. Meron pong kaming mga monthly wellness programs and more. So, good thing that we were able to at least started to apply some of those initiatives
to at least help also and improve the mental health of our employees. So if you have any questions pa, siguro later, you can directly message me. Since we have an access to Miss Giselle, maybe we can message her siguro na lang sa ibang means of communication. But if wala na talaga, before we end this wellness, so kindly please open muna your cameras. We will do a picture taking. Okay, thank you so much for your time, everyone. I hope we will see you in the next wellness webinar that we have on the next month. So, thank you for attending this webinar. Thank you very much po, Thank you ma'am. po. Thank you din, Miss Giselle. Thank you po. Ingat Thank po you, kayo, Miss ma'am. Giselle. Thank you po.